Hello, magandang araw sa inyo mga minamahal kong kapatid, mga anak ng Diyos at mga deboto ni Padre Pio. Kumusta po ang puso nyo ngayon? Mabigat ba? May hinihiling ka ba sa langit na parang ang tagal-tagal dumating? Ako po si Sister Maria, ang inyong ate sa pananampalataya at nandito ako para ibulong sa inyo ang isang sekreto na maaaring magpabago ng prayer life nyo. Alam nyo ba na si Saint Padre Pio ay isa sa pinakamalakas na intercessor natin? Sabi niya, pray, hope, and don't worry. Pero marami sa atin ang nagdadasal pero nagwo-worry pa rin. Bakit kaya? Siguro kailangan nating ayusin ang paraan at oras ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 5 espesyal na oras sa maghapon na ayon sa debosyon at buhay ni Padre Pio ay pinakamabisa para kumatok sa pintuan ng langit. Hindi ito pamahiin ha. Ito ay disiplina ng isang tunay na Katoliko. Gusto kong makinig kayong mabuti, lalo na kayong mga pagod na sa kakatrabaho at mga nawawalan na ng pag-asa. Ang unang oras ay sa pagkagising sa umaga. Ito ang tinatawag nating morning offering. Alam nyo mga kapatid, bago pa man tumapak ang paa nyo sa sahig, bago nyo pahawakan ang cellphone nyo, dapat ang una nyong kausapin ay ang Diyos. Sabi ni Padre Pio, ang demonyo ay maagang gumigising para sirain ang araw mo, kaya dapat unahan mo siya. Sa oras na magising ka, kahit 4:00 pa lang ng umaga yan o 6:00 mag-sign of the cross ka agad. Ialay mo ang pagod mo, ang trabaho mo at ang pamilya mo sa Diyos. Kapag inuna mo ang Diyos sa umaga, hawak niya na ang buong maghapon mo. Isipin mo ito bilang pagsuot ng armor o baluti bago ka sumabak sa giyera ng buhay. Ang ikalawang oras ay ang 12:00 ng tanghali. Ito ang oras ng Angelus. Sa gitna ng init ng araw, sa gitna ng busy schedule mo sa trabaho o sa gawaing bahay, huminto ka sandali. Si Padre Pio ay laging tumitigil para magdasal sa mahal na Birhen. Bakit mahalaga ito? Kasi sa oras na ito, kadalasan dito tayo pinakamainit ang ulo, dito tayo pinakapagod at dito tayo pinakamadaling matukso na magalit o sumuko. Ang pagdadasal sa tanghali ay parang pag-inom ng malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa. Kung OFW ka at break time mo ito, gamitin mo ang ilang minuto hindi para magchismis, kundi para bumati kay Mama Mary at humingi ng lakas para tapusin ang araw. Ang ikatlong oras, at ito ang isa sa pinaka-powerful, ay ang 3:00 ng hapon. Ito ang oras ng Divine Mercy, ang oras kung kailan namatay si Jesus sa krus para sa atin. Sabi ng marami ito, ang hour of great mercy. Sa oras na ito, bumubukas ang gripo ng awa ng Diyos. Kung may mabigat kang kasalanan o may matindi kang pangangailangan, ito ang best time para humingi ng tawad at tulong. Kahit nasa trabaho ka o nasa biyahe, pwede mong ibulong sa isip mo, Jesus King of Mercy, I trust in you. Isipin mo ang sugat ni Jesus at ilagay mo doon ang sakit na nararamdaman mo. Ang utang mo, ang sakit ng katawan mo, ilagay mo lahat sa sugat ni Jesus tuwing 3:00. Ang ika-4 na oras ay ang 6:00 ng gabi. Oras ulit ito ng Angelus, pero ito rin ang oras ng pagbabalik tanaw at pasasalamat. Paglubog ng araw, nagpapasalamat tayo na nakaraos tayo. Si Padre Pio ay laging nagro-rosaryo. Ang gabi ay oras para sa pamilya. Kung malayo ka sa pamilya mo ito, ang oras para ipagdasal sila na ingatan sila ng mga anghel habang natutulog sila. Ang dasal sa oras na ito ay nagtataboy ng takot at lungkot na dala ng dilim. Kung ikaw yung tipo na nade-depress pag gabi, ang solusyon ay hawakan ng rosaryo. At ang huli at pinakamisteryoso sa lahat ay ang madaling araw o ang midnight prayer. Alam nyo ba na si Padre Pio ay madalas gising sa madaling araw para magdasal habang tulog ang buong mundo? Sabi nila, ang panalangin sa madaling araw ay walang traffic papuntang langit. Tahimik ang paligid, walang distractions.
kung nagising ka ng alanganin halimbawa 2:00 o 3:00 ng madaling araw, huwag kang mainis na naputol ang tulog mo. Baka ginising ka ng guardian angel mo dahil may kailangang ipagdasal. Baka may kapamilya ka na nasa panganib at kailangan ng dasal mo. Bumangon ka, lumuhod ka at magdasal. Ito ang oras ng intimasiya kay Lord. Yung kayong dalawa lang nag-uusap. Ibuhos mo lahat ng luha mo dito. Mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na kapag hindi ka nagdasal sa mga oras na ito ay hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ang Diyos ay laging nakikinig 24/7. Pero ang mga oras na ito ay parang mga appointment natin sa Kanya para magkaroon tayo ng disiplina. Kasi aminin natin minsan nakakalimutan natin siya dahil sa sobrang busy natin. Ang hamon ko sa inyo ngayon, subukan nyo ito. Mag-set kayo ng alarm sa cellphone nyo. Pagunog ng alarm, kahit 1 minutong dasal lang ibigay nyo kay Lord at tingnan nyo kung paano unti-unting gagaan ang buhay nyo. Si Padre Pio na mismo ang nagsabi na ang dasal ang pinakamalakas na sandata natin. Huwag nating hayaang kalawangin ang sandatang ito. Ngayon gusto kong mag-alay ng panalangin sa tulong ni Saint Padre Pio para sa inyong mga kahilingan. Pumikit po tayo at damhin ang presensya ng banal na Espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ng inyong tapat na alagad na si Padre Pio, lumalapit kami sa inyo. Lord, alam niyo po kung gaano kabigat ang krus na pasan ng kapatid kong nanonood ngayon. Hinihiling namin na katulad ni Padre Pio, bigyan niyo kami ng pusong hindi napapagod magdasal. Pagalawin niyo po ang langit para sa aming mga pangangailangan. Sa mga may sakit, Lord, pagalingin niyo po sila. Sa mga baon sa utang, bigyan niyo po sila ng himala. Sa mga OFW na nangungulila, balutin niyo po sila ng inyong pagmamahal. Padre Pio, ipanalangin mo kami. Turuan mo kaming magtiwala na ang plano ng Diyos ay mas maganda kaysa sa plano namin. Pray, hope, and don't worry. Salamat po, Panginoon. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon mga kapatid. Kung tinanggap mo ang blessing na ito, mag-comment ka sa baba ng Pray, Hope, and Don't Worry para maklaim mo ang peace of mind ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-share ang videong ito sa mga mahal nyo sa buhay na kailangan ng milagro. Tayo ang magtutulungan sa dasal. Hanggang sa muli, ito si Sister Maria nagpapaalala na ang pamilyang nagdadasal ay pamilyang pinagpapala. God bless you all po.